nagbibigay kasiyahan. Pagkain dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ng mga tao kay Jesus, "Ano pong kababalaghan ang maipakikita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang magagawa ninyo?" Tanong nila. "Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang, ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit." Dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, "Dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit. Sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan." "Ginoo," wika nila, "bigyan po ninyo kaming lagi sa pagkaing iyon." "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay," sabi ni Jesus. "Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang mananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus na sarino na nabuhay muli. Nasa Martes tayo ng ikatatlo na linggo sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Poong Hesus Nazareno. Sa atin pong mga pagbasa ay pinapahayag ano yung mahalaga na pagkain o kaya ano yung mahalaga para sa buhay. Sa ating unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 7, verso 51 hanggang Kapitulo 8, verso 1, ay pinapahayag na yung mga pinuno ng templo at ang mga tao na hindi makakatanggap sa turo ng ating Panginoong Hesus na ipinapahayag ng mga disipulo at ngayon ipinahayag ni Esteban na isa sa mga dikono, ay hindi katanggap-tanggap sapagkat ang kanilang pag-iisip ay nakahon sa mga makamundo na bagay at sila ay nasarado sa pag-iisip sa tatlong tradisyon na tinatawag na kautusan ni Moises, na tinatawag na Torah, tradisyon ng pagtuturo ng mga propeta na tinatawag na Nevi'im, at tradisyon ng kaalaman at mga awit na tinatawag na Kitubim, na kung saan ang akala nila hindi naroon ang pagtuturo ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. At tinuturo ni Esteban na tanggapin nila ang Panginoong Hesus. At hindi na katanggap-tanggap, kaya siya ay kinaladkad at pinatay. Pero sa ating
mga pagbasa ngayon ay napahayag. Una, na ang ating Panginoong Hesus ay siya yung nagbibigay buhay. Kaya itong ating Ebanghelyo ngayon ni San Juan, Kapitulo 6, versikulo 30 hanggang 35, ay karugtong sa kahapon na kung saan sinasabi ng ating Panginoon na pumunta sa Kanya ang mga tao dahil gusto nilang makakain. Dapat hanapin, at ngayon sa ating Ebanghelyo, nasabi ng ating Panginoon, hanapin nila ang pagkain na nagbibigay buhay. At ito yung pagkain mula sa langit. Pero, yung mga tao, matigas pa rin ng ulo at sinasabi na, ano bang gawa mong milagro o kababalaghan mula sa langit upang maniwala sa Kanya? At sinasabi pa nila yung pangyayari sa tradisyon ng Torah, sa aklat ng Exodus, na kung saan sa panahon ni Moises, nagkaroon ng mana. Mana, ito yung pagkain na naroon sa disyerto nung naglalakbay pa ang mga Israelita na pinamunuan ni Moises. At ang sabi ng mga tao, yun ang pagkain mula sa langit. Pero ang sabi ng Panginoon Hesus, hindi si Moises ang nagbibigay sa kanila, bagkus ang Diyos na Ama. At sinasabi ng Panginoon, kanilang hanapin ang pagkain na kung kakain ito, hindi na sila mamatay pa. Dahil yung mga kumakain sa mana, namamatay at nagugutom. So sabi ng ating Panginoon, ang kumakain sa pagkain ito ay hindi magugutom at hindi mauuhaw. Kaya ang ating tema ngayon ay tungkol sa pagkain. Dahil sinasabi sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, verso 30 hanggang 35, sa verso 35, sinasabi ng ating Panginoon, Ego me who artos tis sus, o sa Latin, ego sum panis vitae. Nasa ating salita, ako ang tinapay ng buhay. Ang Panginoong Hesus ay siyang tinapay ng buhay. Sa salitang Hebreo, ang tinapay ay lechem. Ang lechem, hindi lang po yan tinapay, ito yung pagkain na nakakabusog, na para sa mga tao ay mahalaga. Para sa atin din, ang pagkain ay mahalaga, lalo na mga Pinoy, mga Pilipino, ay kumakain halos 8 beses isang araw. Ang akala natin, mahirap tayo dahil halos hindi makakain. Pero kung kumakain tayo't kumakain, hindi natin nakikita ang kahulugan ng pagkain. Kaya pag tingnan natin ang lechem, na kung saan dito sa ating Ebanghelyo ngayon ay yung salitang ginagamit sa Koine Griego ay artos, mula po sa arto, na ibig sabihin tinapay. Ito yung pagkain na nagbibigay lakas. At sinabi po ng ating Panginoon, ang pagkain na ito, sinasabi niya, ay ang paglapit sa Kanya. Sinabi ng ating Panginoon, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom. Paano ba tayo lalapit sa ating Panginoon? Ang paglapit sa ating Panginoon ay ang tinatawag na pagsunod sa Kanya. Mayroong isang aklat na tinatawag na imitation of Christ, pagsunod sa Kanya. Ang paglapit sa Panginoon ay una sa lahat, ang pagsentro ng ating puso at isipan sa ating Panginoong Hesus. Una. At ang pangalawa, ang pagkaroon ng pagbabago ng ating sarili. Lahat naman ng tao ay may kahinaan o may isyu sa buhay, may pinagdaanan, may mga pagsupok. Pero kinakailangan natin na ang mga pinagdaanan sa buhay natin, iugnay natin sa tama na daan sa ating paglapit sa ating Panginoong Hesus, na ibig sabihin, ating iwaksi ang lahat ng hadlang na papunta sa Panginoon. Hindi tayo pakulong, hindi tayo mahadlangan sa mga pinagdaanan sa buhay, sa mga problema sa buhay, sa mga pagsubok sa buhay, bagkus ating tingnan na ang ating pagdaan ay patuloy na naglalakad sa inspirasyon ng Ebanghelyo ng Panginoon
na kung saan tingnan natin ano yung nakapagpaunlad sa ating buhay upang tayo yayabong sa ating buhay na maging tunay na tao na may dignidad, sapagkat una sa lahat, sumisigla ang ating pag-ibig sa Diyos at ang ating pagmahal sa kapwa ay pagmamahal sa sarili, at nagkaroon tayo ng isang masigla na pagpapahayag o pagsasaksi ng ating pananalig sa Diyos. Dahil pagpunta natin dito sa simbahan, naranasan natin, nariyan si Kristo, personal na kaibigan, na kasama natin at damang-dama natin, lalo na sa panahon ng komunyon, pag nasabing katawan ni Kristo, siya iyan talaga ang katawan ni Kristo na pagkain ng buhay na walang hanggan. Ito yung paglapit sa Panginoon na una, kailangan tayo na iwaksi yung mga hadlang, yung mga problema. Huwag nating tingnan kung ano yung mga negatibo sa buhay. Bagkos, ano yung mga positibo na siyang magdala sa atin ng malaliman na ugnayan sa Panginoong Hesus Nazareno. Pangatlo, dapat po nating tingnan ang buhay natin ay may tunguhin at may saysay. Kuminsan kasi napatingin lang tayo sa mga detalye ng buhay at hindi natin tinitingnan ang bawat saysay at ang bawat kabuluhan ng ating paggalaw na nariyan ang Panginoon, at kung nariyan ang Panginoon, damang-dama natin siya dito sa loob ng simbahan, hindi lang na siya isang salita o isang ideya, bagkus siya tunay na tao na kung saan ang ating mga puso ay marugdog na nanalig sa Kanya. Ang ating mga puso ay nagmamahal ng maalab sa Kanya. At dahil dito, damang-dama natin ang ating pananalig sa Diyos sa loob pa ng simbahan. Hindi tayo naaantok, hindi tayo nagkaroon ng pag-iisip ng iba pa, sapagkat ang ating puso ay nasa Panginoong Hesus. Pang-apat, matapos tayong nagbabago dahil lumapit sa Panginoon, baguhin natin ang ating mga ugali, baguhin natin ang ating mga pag-iisip at mga pananalita. Dapat ang bawat galaw ng buhay natin ay naaayon sa Ebanghelyo ng ating Poong Hesus Nazareno. Kung ito ang ating ginagawa, ang Panginoon Diyos na nabuhay muli, ang Poong Hesus Nazareno, ay siya nang Panginoon ng ating buhay, ng ating puso, ng ating isipan, ng ating buong pagkatao. At siya na naging Panginoon sa kalooban natin, tayo ay magkaroon ng panibagong saysay at kabuluhan ng buhay. Amen? Purihin natin ng Diyos.